Kamutanan, mga igsoon, mga kagilang po din nga sa Diyos. Grasya, bendisyon, o kalunita sa itong langit ng Amahan. Sige hapon, nakakatong tanan. O welcome sa another morning, another day of Bible study. Dinhi sa tulumanuntang the Sovereign Grace Hour. Mapati na to dinhi. Dining kinahantang stasyon sa Davao, the XUM News and Public Affairs, 819 kHz sa ito ang mga radio set. Salamat kayo ha, Pastor Alan Abais, ang kanunay nag-introduce ng atong programa din sa itong tulumanon. O salamat kay since August of 2006. 2006 August hantod karon nag-aparenta din ni istasyon. Okay, mo kalimutan sa ubang mga dapit, mabati usab nato kini mao nga tulumanon. Then salamat sab, Brother John Ruben, Brother Alex Montabuting, pinagi sa inyong mga Facebook, madunggan kini ato nga programa. Live kita higalang ga programa this time, no? Nining adlawng Lunes, Pizza 2 na ning bulan sa Hunyo 2025, June 2, 2025. At oras alas 4:02 na ning sayong kabuntagon. Musta ang inyong pagsimba gahapon? Atong mga missions, nagkatag din ni sa Mindanao, bisan pagani dito sa Kabisayan o sa Luzon, o of course, no, sa atong mga kaubanan ng mga churches. Painaut lang nako nga himong mabungahon o maglukon ang Ginoo na himot nga gapanalangin sa inyong pagsimba. Sige, maigsoon atong Biblia, atong andamon kay mag-Bible study na sabta. No? Ini atong pagtuon sa pulong sa Ginoo ka usa ka butang higala nga dalaygon gayud og kanang kahimutan sa Ginoo. Kung do na may butang ang Ginoo mahimo tigala kanang magtuon ta sa iyang gipanulti. Edi man nato madunggan bay ang Dios maigsoon karong panahon na sa usa ka audible voice, dili susama sa una sa daang tugon bisan pa sa panahon sa mga apostoles nga nakigsulti gyud ang Ginoo, no? Usahay pananawon, usahay damgo, unya ingog yun mismo, matunggan yun nila. No? Pero karon dili na. Kamo naman ang Bible, dili na ang Ginoo magkisulti na ito, pinagi na sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga nakatambong sa atong Lord Supper kagabi, no? Atong napipila ka mga kaigsunan sa Kalinan, sa Agom, sa Panabo, o sa Bato, Santa Cruz, Brother Dexter, no? O of course, no, din sa siyudad sa Davao. Sige, ngayon mag-apreta. Atong palagyan sa kinatalang tambulato ng karong simanahan. Father in heaven, once again, Lord, niya kami, kaya dool karon sa imong mahal na presensya. Una, aron nga among ibalik kanimo ang mga pagdayeg o mga pagpasalamat. Ikaw nga mo'y naghatag ka na mo sa kinabuhi, nagasustain ini, gapakaon ka na mo, naghatag ka na mo kusog, gani, karong buntaga. Nanumbalik na sa bang strength na among gikinahanglan paagi sa pag-rest na mo sa naging mga oras. Thank you, Lord, sa privilege nga amo sa mga mapamalandungan matunan ang mga pulong. Yan akong prayer, Father niya. Pray kang magapanalangin ini maong ministries kahanginan o salamat, Lord, ni maong Church of Davao sa ilang supportive sa mga kaigsuonan o pila ka mga individuals and then mga missions o kaubanan ng mga churches na nagatabang ni financially and also through their prayers. Father, mag-bless ka sa among tanang bulatong kawadlawa. Sa pagani ang mga nagbalatian, pagampo na ko palayon o Diyos, yung healing hand nga to kanila. O pero ko nagka-pray, bisang pagani, so hindi ta spera Rosalie schedule for operation. Pray, Lord God, sa kalampusan ini. Even sa kang brother Tony Kilapio, pray kong pray sa iyang health. Sa kang bubong usab,
husband ni Jima, nga prayer po alang kaniya, o sa tanan-tanan nga mga naa sa balatian, even sa kang Rachel, not with brother Lingling, isa, yes, malalag, Ginoo, tagan mo siya sa kayuhan. O sa tanan nga mga nagabalatian, bless, oh Father, I pray. Sa pagani, sila ni Durang, sa kang James, o sa papanawang mga kaisunan. I-bless mo, oh Father. Lato na mo karong adlaw, ang mga coming schedule karong Biyernes nga to sa Alyusan, North Cotabato. O next week, sa planong pagbisita sa dito sa Manuel Pirata, Malita, Davao Occidental. Gusto ban pala mga gimbato karong nga bulana. Next month, kung sa August. Bless mo, no, Father, kini mga radio station, mga kawanin ini, o sa mga estasyon nga din. Ginoo, madunggat, kini mga tulumanon. Salamat sa mga tao, again, ngayon mong gigamit. Kaya ka magapanalangin ka nila, Ginoo. Bless mo, no, Father, again, ang mga kaisunan, diring dapita sa Lapu-Lapu City sa ilang plano nga mag-Thanksgiving karong Agosto. Bless man, Lord, sila, bisa pagani sa Bohol, dito sa lugar ni Brother Ariel Alvavar sa Pampanga. Brother Roldan, daging sinasap, plano mag-start og bagong mission din dapita sa Laak. Lord, sa magapanalangin din may brother siya nga igsoon nga nagbalatian, extend mo hilinghan diya kaniya og labas na ng salvation. Karong adlaw di ay si Tatay Marcelino Gonzales dinis Kalinan, diya sa ulog sa kasumaran siya nga adlaw na tawhan. Another year, Lord, nga imong gidugang kaniya is my prayer, Father, Lord, nga pagatugan natin ng Tatay Marcelino og Lord, yang spiritual condition, Ginoo, tabangan siya. Father, amo ni nga prayer kanimo, pasalamat pagpanugyan. Help us, Lord, sa pagtuos yung mga pulong. Bless day mga estudyante, mga negosyo, trabaho, panginabuyan, mga pag-umasa, mga kaigsunan, ikaw, Ginoo, magapanalangin. Bless us, Lord, sa ni Bimboy, Charis, o si Lemuel. Lord, amo ni pag-ampo kanimo. In Jesus' name, Amen. Amen. Minasa sa magsoon, yung sa kaawit. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa iyang mga kaayo ngani kanato. Salamat kaayo sa proteksyon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato sa pagkatulog sa tibok gabii. Salamat kay sa Ginoo niya na. Og once again mga kaigsunan, ini nga taknaa paday na sa nato mapaminawan ang mga pulong sa Dios pinaagi sa iyang alagad nga si Pastor Andres Atop dinhi sa tong programang The Sovereign Grace Hour. Okay, ako ang pagtimbaya. Good morning, good morning, good morning sa matag usa kanato. Dining taknaa naminaw sa wall sa tong Facebook og tan-aw dinhi sa tong live. Okay, akong pagbasa sa mga mensaheng gipadangat og sa mga kaigsunan nga nagatan-aw. Do bisan wala nagapadangat sa mensahe apan i-acknowledge yapon nato ang mga presensya dinhi sa matag usa. Okay, dinhi una kang Brother Joe Daarol sa Barangay Ihan, Kiblawan, Davao del Sur. Brother Joe, malipay yung pagpaminaw. Di lang kay kang Brother Joe, kundi ka nato nga nagapaminaw karon. Matod pas mensahe ni Brother Joe, good morning Pastor. Okay, Brother Joe, diya sa Barangay Ihan, Kiblawan, salamat sa imong mensahe. Dini kay Brother Will Abrantes sa Mawab, Davao de Oro. Kang Sister Ding Ocularis Makiling Casanova. Og dini usab kay Pastor John Valentin sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Pastor sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church diha dapita sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Salamat Pastor John. Og sa imong mensahe, Pastor John, maayong buntag sa tanan og kanimo, Brother John. Okay. Dinhi sabta kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova sa iyang mensahe. Good morning, Pastor John Ruben, sa imong pamilya og sa tanang naminaw. Karon nga kabuntagon, salamat sa pulong sa Dios.
Dalaygon ang Dios. Okay. Kay Pastor Jorin Navarro sa Bohol, nagatanaw sab sa to ang tong live. Okay. Dinhi kay Brother Toto de la Cruz sa Tagum City. Dinhi usab kay message ni Pastor Jorin Navarro. Good AM, Pastor Atop. Okay, Pastor Jorin. Dinhi kay Sir and Brother Luther Adlaon sa Mati City. Kay Ma'am Milagros Kilapio, ang asawa ni Brother Tony Kilapio. Okay? Mensahe ni Brother and Sir Luther Adlaon, matud pa siyang mensahe dinhi sa pagkadaliha, natabunan pa. Okay. Good morning, Pastor and everyone. Okay, mga pagtimay usab ni Brother and Sir Luther Adlaon sa matag usa kanato. Okay, salamat sa Ginoo sa laing adlaw na sab. Kadin makadangat na sab kita nining taknaa sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Pinagi siyang alagad. Salamat kay mga kigsunan nga diin nahimong nagmalampuson usab ang ato ang mga panimbahon kagahapon. Gahapon naghimo og Lord Supper ang Davao, nag-invite siya sa mga mission. Ug dunay mga pipila, mga kaigsunan usab no nga nakatambong. Og salamat sa Ginoo sa mapadayonon nga maong gimbaton. Tungod kay importante sa matag kasimbahanan sa Ginoo ang Lord Supper. Ay isa na sa mga buluhaton diya sa iyong simbahan. Mga kaigsunan, ako sa nga ibalik si Pastor Atop. Okay, Pastor Jorin, basahan ako after sa first portion ng imong message. Balik na ko sa Pastor, mga kaigsunan. Butan, gigunitan usab kini si Ginoo. Kung mahangat sa itong problema, before sa Ginoo, dako kay na problemahan ni. Pero mahangat sa nga tuunas ran sa Ginoo, wala rin yung problema, ha? Basta, siyempre, no? Na ay grace, Ginoo nga mo-sustain ka na to. Okay, kalimutin ka lang. Basta katawan sa Ginoo. Ginapataling hugan ni atong mga pagampo o nag-care usap siya kinatuulabos tanan. Sige, Laison, ito tas atong padayong pag-isgot, pag-pulos Ginoo. Sa Kanjunjun katong i-contact mo niya palihoglim no sa Junjun katong Lagumit na planong mukuyog na to dito sa kanan na ang Sinipasor dito sa Aliusan karong Biyernes. O niya si Brother Christopher Saper, no? Kung makalugar ka, no? Kung makalib ka karong Biyernes. O usab Brother John Ruben, no? Brother John Ruben. So tama yun na, tulumos likod, no? Si John, ano pa si Brother Nelson di ay, no? Brother Nelson Loklok, no? Badson, pwede na, no? Kay kining ato ang magdala tag mga folding bed ato ra na i-plaster. Pwede ra tulo ka folding bed, no? Ang duha sa mga benches lang niya, mga tog dito. Or asa ka pahalaw na, no? Sa lugar nila ni Brother Yan Kalimar dito sa Aliusan. Karong Biyernes na sa tagikan kay alauna sa hapon ang Bible Seminar somewhere dito sa Aliusan. May isang lugar dito nga maghimot ang Bible Seminar niya pagkagabi dito sa gym sa lugar nila ni Brother Yan. Pagkaugma Thanksgiving sa Maong Mission, then makauli na po ta, no? Karong ibis na itong prayer meeting ay kalimot sa itong mga kaigsunan. O again, salamat talampusan sa ito nga panimbahon gapon o sa Lord Supper kagabi.
Salamat kayo ha, Pastor Bagi, Brother Lingling sa pag-inform kang Pastor Bagi, no? Na siya maoy may bisita sa misyon nato din na sa Labon. Kay Doldo, alam mo ganing Labon o sa ilan ni Pastor Bagi. Layo lang 30 minutos na gano, no? Layo rado lang na dyan. Siguro, bikan sila ha, budagan na mga pila ba? Wala na 15 minutos, no? Or 20 minutos. Sige, ngayon, happy birthday day kang tatay, ha? Tatay Marcelino Gonzales. Mga kasi mong transaction, brother, ganapis na ito si tatay kanon na ang Marcelino, arong malipa ito, no? Makita sa mga kaigsuunan din na sa kalinan nga tinambungan ang iyang kasumaran sa iyang long taon. 80, pila edad ganyan mo tayo? 85 siguro, ha? O kumasayo, ha? 85 o 86 baka, ha? Unta, padang atas Ginoo na, no? Ako handom gyud ako nang makabot ko na. Kundi pambalik ang Ginoo, ha? Makabot na mga tuiga, mga idara, o kung sobra pa, kung magamit pa sa Ginoo. Pero og kuan na po na ang dili na pahuway na po naram na, no? Atong Bible reading for today, mga igsoon, Book of Exodus ta. Mandi karon, no? Lunes, Pizza 2. Oy, mga na-schedule, ha? Na-enroll ba yung mga kabataan? Enroll na? Ikaw, Tonit, na enroll na ka, Day? Ha? Mga anak ni Lorna. Mga apo tanan ni Brother Tony Hogs ng Mila, no? Atong Bible reading for today, Exodus chapter 37 up to 40, ha? 37, 38, 39, 40. Ha? Sige, magsoon. Atatas atong padayon nga paghisgot meaning topic. At oras sa 4:18 malimot as ng oras, ha? Gapon, kung inyong nasundan magsoon o lagi mga adlaw, gisugdan na po nato ning ikaduhang nga klase nga pagtawag sa Dios. Pagtawag sa Ginoo. Una, sa ganito nga klase nga pagtawag, the general call of God. Hindi nga baong pagtawag sa Ginoo, sometimes this is called as the outward call or external call. So daghang mga pamagi ang Ginoo. Creation, through His providence, through kung magpakita ta good example ng to sa uban, Peter ito lagi sa unang Pedro 3:1, kamong mga asawa nga mga magtotoo, magpakita mo maayong implo at tubangan sa iyong mga bana. Excuse me. Yung mga bana, kung dili pa sila magtotoo, pakita mo good example. Yung pa ni Pedro, ha? 1 Peter chapter 3 na, verse 1. Kay basin pa, kabigon sila sa Ginoo, bisag wala kay isulti. Na? Pinagi daw sa good example, makaingon na ba na, nausap naman niya akong asawa? Wala ba? Na mayo siguro mo tambong po ko silang simbahan. Kay na may kusaban. Or baliktaro na to, mingon ang asawa, uy, sabi mo niya akong bana, naman samang milagruha aling nahitabo nga, ingulata man sa una, karon mo, mahinuoy mo, may na, na ba? Sige, mukuyog na ko ni mo dong, sa inyong simbahan, sa diha, Singan, Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Ngayon niya nga kaso maigsoon. Ay mga kitaan mo siya wala. Literally yun. Yun na sabay, kuyog ko bisa. Ayaw, di ara kasi mohang ko ang dakong simbahan. Kuyog lagi ko. Simbantay ka, ha? Sige. Uy, pagkuyog. Hala, ganahan lagi ko dito. O ba? Ano naman? Bible tuwan good ba? Bible ba? Dito na. Pero actually, ang nakita is good example sa iyang husband. Yun na. No? Mo na ang Ginoo gagamit sa kinabuhi sa mga magtotoo
kung magkinabuhing tarong nga mahimong good example. Muna sa Bible, gisulti na ni Apostol Paul, ito 3:8, kita nga ingon pa ni Apostol Paul diha, kita nga nagtuo sa Dios kinahanglan atong imintinar ang paghimog mga maayong buhat. Tanawa ra. Dawas nga panalangin ta sa Ginoo, may mo pagyuta nga panalangin ngadto sa uban. No. No? Pero masupak na sa tao na adi ko motuo. Wala nga kana yun nga Ginoo, walang kini nga general call sa Dios, pwede ni siya ma-resist or masupak. Pero ito, na Acts chapter 7, atong makita dito, no? Verse 51, isupak sa mga Hudyo ang wali ni Esteban. Yun niya sa Proverbio 1:7, yun mismo ang Diyos. Kaya kung nagtawag, apan kamo, mibalibad, pasabutan na, sa outward calling na siya. No? Bisa pa ning kamatayon di ay sa, ako lang review kadali, ibang kamatayon sa mga sa usa ka tawo, ang Dios mag-remind ka na to. Ikaw sunod, ikaw sa namatay ba? Di inon masulti ang Ginoo. Ano bang sa audible voice, di mo tingsulti ang Ginoo. Pero kung ang Dios ay gala, hindi talaw na to, ikaw sunod. Di good na kapungan higala. Malang ang tao, mahadlok, magkalaog na patay. Uwan na sa nga ikalag niya nga later on makasinati ang iyang lawas mao nga kamatayon. O kining tanan nga outward sa agis pagtawag sino outwardly ma-resist ka na sa tao. Kini ikaduha nga pagtawag di naka-resist ang tao ani. No? The effectual call of God, which is sometimes called as the inward call or the irresistible grace. No? The irresistible grace of God. Natay kanta na. Ito nang pakanta. Karong si Manaha. No? Ni Wesley Brown ang singer na. God's irresistible grace. Di masupak. Kini mao nga klase nga pagtawag sa Dios. Kini mga igsoon, trabaho ni direkta sa Ginoo. This call of God, the effectual call of God is not of man but of God Himself. Iya gini sa Ginoo nga trabaho. Si Jonah, sa dito siya tiyan sa dakong isda. Remember mo sa istorya ni Jonah? Book of Jonah na. Nakasinggit siya dito tiyan sa dakong isda. Kay hindi ka ito mag Jonah po may soon. May pagkabadlungon po ba? Giinan nga mo ato sa Ninive aron nga walihan ang mga tao dito maginulsol silang sala kang ilang kadaotan. May abot na sa langit. Galing nga na mga igsoon, no? Kanang tao ba maghinumbrar bito sa paghimog ti Imayo? Maraba o gantangan ang mga tiguang kabalo ang usa ng gantangan. Ang mga bagong tubo wala kabalo usa ng gantangan. Kay karon ang bugas kinilo naman sa una ginantang baya sa una. Atong kahoy bitaw nga square, mamana una gantangan sa una. Pila ka nakalitsihan or sopa ng kuan kanang usa ka gantang. Tulo ka sa upat, lima ba? Ini kapunuan na sa lopo na siya kanang kalison ba? Di mausik man pod. Kalison na siya. Basta ang sala sa usa ka tawo marag naghinubra na baho na kaya tubanga si Ginoo ang Dios maigsoon mapakanaog na sa iyang silot sa mga di magtotoo o sa mga believer nga magabuso kastiguhon na si Ginoo. Mo to nitabo ka Jonah. Natong nitabo ni Jonah. Isugo siya apan ning sibat sakay ng barko imbis kay padung sa Ninive nga barko yang sakyan padung Hinustasis. Kira yun na siguro no na siguro sige tumbalik kasi mo gusto sige sakay siya dito wa pa makalayo pa
makabiya sa pantalan, mga igsoon, nagpadala ang Ginoo makusog nga hangin. Sa may tawag sa makusog nga hangin. Nga ingon pa sa Jonah chapter 1 daw ang barko maguba sa kakusog sa hangin o kadagko sa balod. Bagyo gipadala sa Ginoo. Manang usahay sa tong kinabuhi padala tag bagyo sa Ginoo pero di sa tanang panahon na aron mag-remind kini kan kato. No? Pero di po tanang kasakit iya sa Ginoo na po'y kasakit nga ato pong binuhatan tungod sa pag-abuso po nato sa itong lawas. Reminder na sa atong tanan niha, magka-idadaran ta, magkatiguang ta, mas mayo nga kuan na gyud, no? Kanang physical exercise, minus to, lakaw-lakaw lang sagod. Lakaw-lakaw, o niya kung bugatagay sa atong timbang, dibi pagyog mga putot ta, mugbo ta, tambok pagyod, agoy, kadelikado na. Ambisan kong tagas ka mga tao, tagko kay glawas para sa iyang timbang, di man na agad maayo. Mo na nga careful po ta sa atong health. Reminder lang ni, kay apel mo ko lang gina-remind sa ako ang kaugalingon nga mawag na mag-careful ta sa atong pagkaon, sa ato ang pag-rest, no? Kung hago na gali sa trabaho, ayaw sana dahil. Always sa kadali. Ano ba? Rest. Huwag sa mga magmaniyo, ha? Tinghalion yan. Bisag katulgo na, drive lang gihapon. Ano ba ito'y asa to, ha? Bago lang. Kinidain ko. Palitan ni malo ba dari o isda. Kiyang-kiyang. Ano sa mga kadong? Tulog ko, ma'am, pag-drive ang motor, kuyawa ka. Dito. May gayo, sa maliksi. Aksyon kay katulgon, magmaniho, motor or four wheels, padaplin sa. Mo, ginangang ibuhaton, padaplin, niya kundi ka tuyok sa sakyanan, kaupat o katulo. Ano sa na magic, wala magic, tuyok lagod. Tuyok sa kanan, li daw si lalong, pabay ni Prince, pero gano'n, kaya ako exercise ko ito kadali. So, balik na po lang kuan, kaigmat sa huna-huna, drive na po, na higala. Kung ipadayo ng marakatulkon ka, yawa tayo buhaton, lagmit diha, disgrasya. Many times mo na, this is just only a sort of reminder sa to each one of us. Apil po ko diha. Balik ta sa itong issue, mga so, kining natanaw si Jonah, no? Gisugos Ginoo. Niya, nisimang sa sugo. Imbis na kayo mo atog nilibin, atog terses. Gipadalag bagyo sa Ginoo. Mao nga, sa katapusan, dahil na ako na isa-isa mulit sa to sa chapter 2 sa Jonah, padala sa Dios ang dakong isda. Mas babali may son, whale, no? Bali na, dako kayong isda, dako mo kayo na. Pila ka tao pwedeng makauna na. So dito, gitokob si Jonah sa dakong isda, yung pasaban, kwanto pa sa bulinaw, so to, pero higanting bulinaw. Basta dakong isda. Pag dito sa sulod sa dakong isda, sa tiyan sa dakong isda, nakasinggit si Jonah. Ingon pa ni Jonah sa Jonah chapter 2 verse 9, salvation is of the Lord. Ang kaluwasan iya sa Dios. Muna nga kining trabaho sa pagluwas, maigsoon, iya ni nga trabaho sa Ginoo. Maresist man sa tao katong mga unang pamagi sa tawag sa Dios, pero kining ikaduha nga pagtawag sa Ginoo, which is the effectual call of God, or sometimes ginatawag og inward or irresistible grace, inward call or irresistible grace, di ni mababagan sa tao. Kay iyan ni sa Dios nga trabaho idala. Pwede ba na masupak kung direkta ang Ginoo mo himo sa mong kaluwasan?
Ma-resist ba niya? Dili. Niya pa yung verse. Jonah chapter 2 ha, verse 9. Niya pa. Unang Korinto, kapitulo 3. Atong panawagan sa diya sa Manuel Peralta. Mayong panahon, dili mga guba pag-usap ng dalan diha, no? Kay namin din na Brother Lindon o pipila ka mga kaigsuunan, no? Yung mga workers o mapasok sa itong kuyugon, around makahimo ta dito. Tere makalugar ka na Pastor Torion o Pastor Billy o si Brother Pandulo, okay na ni, no? Puyog ni Brother Pandulo, Renante. Karong sunod semana, happy judges, niya 11 ulit na 12. Kaya napatay prayer meeting rin sa church. Denomination chapter 3 sa unang Korinto, verse 6 and verse 7. Alas 4:32 na, 4:32 in the morning, iyang pa din ni Apostle Paul sa iyang sulat nga ito sa iglesia sa Korinto. Kanayon siya sa verse 6. I have planted and Apollos watered. Ako maoy nagapugas, si Apollos maoy nagabisbis sa gikapugas. But God gave the increase. Verse 7, so then, neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Dahil sa itong programa, di man kita mo itanan nga mga membro sa church o nagwali. No? Kaya magdasok ka diri sa ato ang pag-broadcast diri sa studio or dinigid mismo sa radio station. Di man pwede. So, sama sa ni Apostol Paul, ingon niya, kumoy nagpugas, si Apollos maoy nagbisbis sa gikapugas. Pero kay sa gapatubo, mato pa ni Paul, but God gave the increase. Ang Diyos mo yung gapatubo. As dili si Apollos ang nagapatubo ni si Apostle Paul sa gikapugas ang Diyos. Mo na nga mag-isong sa tanan natong magkimbaton. Excuse me, di ta malimot ha. Yeah. Kung walay Diyos nga magpaluyo aning tanan, this all will come to nothing. Bisag sa negosyo, pag-eskwela, pag-build up sa family, relasyon nga magkaayo, kung walay panalangin si Ginoo, di man gina maghimpos maigsoon. We can do nothing without God at ginahimduman. Kasi kung pagwali diri sa radyo, mo lang akong ginaingon nga buhay nyo ning bubuan sa tubig sa mga pagampo. Nga kining atong pagwali, kay maabot na ta sa nagkaliyang dapit, bisan pa sa ubang dapit sa kalibutan, right now noon ta ang Ginoo mahimot magapanalangin niini. Nga madunggan sa kadaghanan, nga there's only one Savior as far as salvation is concerned. Walay laing manluluwas. Only and only the Lord Jesus Christ. O ang dugo, ngayang gihula sa cross, ikaw ay lang namina ron. Tayo pa naman sa nating kaluwasan. Dugo lang ni Kristo makahinlo sa imong sala. Ako nang gipasay sa atong Lord Supper kagabi. No, ang wine na atong giinom, gamay ra kaing bino ha. Sa 1/4 lang sa jigger. Gamay kaya gyud na. Kaya kung magbinasot tag inugwain ating mga hulog ta sa ganan. Parehatas nagakurito ka uban nga hubog na. Gagbay ra gyud. Ang wine nga itong ginatake sa Lord's Supper, nagsimbolo na sa blood of Christ na mo lamang ang makahinlo sa sala sa tao. Kung pa ka sa natin kaluwasan ni God, I may say, repent of your sins and trust Christ as your Lord and Savior. Ano tayo, mag-isang sa second portion itong programang The Sovereign Grace Hour. Yan yung text na ito. No? Welcome pa sa kay gahapon Brother Lingling Pindon. Sige, mamina sa tamay sound, ning usapa ka pinasahi nga awit. Okay, salamat sa Ginoo once again, mga kaigsunan. Humanas pod, no? Ato ang first portion. Nindot yung kayo paminaw ning mga kamatuoran. Nag-isgot si Pastor lately about irresistible grace of God.
Sa unang pagtawag nga bahin, that is outward calling, ma-resist. Sa bahin nga inward calling of God, no one can resist. Ano man na mga kaigsunan, sa gihapon, usahan tas pagpaminaw, ngano kahang irresistible. Okay? Ako ang padayon sa pagbasa o pag-acknowledge mga kaigsunan. Sa mga mensahe, basahon na to din kay Pastor Jory Navarro diya sa Bohol. Matud pa, thank God, Pastor Robin. Good morning to all na minaw. Okay, Pastor Jorin diya sa Bohol. Salamat usab sa imong mensaheng ipadangat nini nga sayos kabuntagon sa matag usa kanato. Okay, dinhita kay sister Miriam Idanyo, maayong buntag kanatong tanan. Brad John, dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong. Okay, Sister Miriam. Dinhita kay Evelyn Lobo. Okay, kay Sister Evelyn Lobo. Ma'am, good morning. Maayo kay nagkapaminaw ka, ma'am. Long time no see. Bitaw, kani si Ma'am Evelyn Lobo, as I remember during the time of late Pastor Senior Manggubat. Kita-kita miyan ni dito sa Landmark Missionary Baptist Church sa Digos. Ma'am Evelyn, asa man kakaron, I think nasiro ka sa laing nasod or within our country, malipay ang pagpaminaw sab nimo diha. And welcome sa tong programa. Pastor John Valentin sa iyang biblical message nga nindot kayo. Dinhis Proverbs 8:17. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Praise the Lord. Mapasalamaton ta sa Ginoo because God calls us to love Him. Kung dili siya unang nahigugma nga ni kanato, dili kita makahigugma nga na kanya. Og salamat sa Ginoo, matud pa sa 1 Thessalonians. I forget the verse. Kung na sa 3:2 or 2:3, I don't know na ako na-connect ron diri sa message, sa biblical message ni Pastor John. And those that seek me early shall find me. Daghang mingon ani nga o tanawa, ang tao namday will day mangita sa Ginoo. No, my friend, kanang tanan kabuhatan ra gyud sa Ginoo. Kung nataron sa Ginoo kana because of God's love towards us. Okay mga kigsunan, ako ibalik sa si Pastor nindot ning verse ni Pastor John. Okay, ako ibalik sa Pastor din after sa second portion atong tiwason pagbasa mga mensahe ug pagtimbaya. Minatas kapanahonan nga grabing panglutos nga nasinati. Pero sa di pa din yan, ato day meditation for today. Proverbio ta, Kapitulo 14. Asa na taron? Adrinita sa verse 17. Nga si Solomon nagkanayon siya, he that is soon angry dealeth foolishly, and a man of wicked devices is hated. Siya daw nga dali rang masuko. Siya daw nga dali rang masuko. May panahon sa pagkasuko ba? O man mingon Biblia nga ayaw mo kasuko na, oy. Na may verse na pastor na, there is gingon ni cry rather ni Apostle Paul, Efeso Kapitulo 4. Atay mo ato ning misinterpret ning pagyon ni Solomon nga siya nga dali rang masuko ato na expound to pero ato sang gustong i-emphasize nga pwede ra gyud ta masuko, pwede kayo nira Ephesians chapter 4 and then verse 20 yun din verse 26, be angry. Halagi. Pagkasuko ka mo, apan ayaw ka mo pagpakasala. Let not the sun go down upon your wrath. Di na pasalupan sa adlaw ang atong kaligot-got atong kasuko. Neither give place to the devil. That's in verse 27. So pwede rin masuko, no? Yung panipol, kunya, ipakita po na sa Ginoo, ang example nga nasuko gid po ang Ginoo sa Kristo. Dito sa Book of John, chapter 2. Nga sa kasuko sa Ginoo, nga gihimo ang templo. Gihimo ang templo. Kini maison,
tigumanan ni siya. Giatuan sa mga Hudyo aron dito sila maghimo silang pagsimba. Gihimo man sa uban hinuon nga palengke na. John chapter 2 na may sunabasa nato. Human sa milagrong gibuhat sa itong Ginoo din ha. Turning the water into wine. After that, dito sa templo, gipanglintuan ni Christ ang mga lamisa. Gumikan kay tuwa dito ang mga nagapang-ilis ug salapi. O sa gapamaligya sila mga kahayupan. Matuin pa ni Christ, ayaw himuan ng balay sa akong amahan nga tiyanggihan. Marketplace. So, nagilay po tigumanan di pasan. Sagdi lang uban nga di sila gusto na ay tigumanan building. Lamang po na. Pero nindot na akay katiguman. Aron nga makahimo sa mga Bible conferences sa uban pang mga church activities. So, pwede rin masuko? Pwede ra. So, o sabi po, sabot yan ang giingon ni Solomon, pastor, sa Proverbio 14, nga, ang taong dali lang masuko, diles foolishly. Kana ba mga, bisa ginagmay nga butang nga dili angay ikasuko, yung masuko lang po dayon? Dapat dili gyud ana higala kay, mga butang ba nga way hinungdan na, pero na reason nga masukod, pwede kayo. Bata nga badlungon, kapilagi sultihan, gimaymayan, di kaya po magpato, alang magsigil na patag, okay na dong. Bahala o gasugol ka nag-inom-inom, ana day, dili gyud. Ang yung ikasuko na, makadung tag mga pamalikas, ang ikasuko. Pero magsigil na pong kasuko higala sa way hinungdan mo ninyo ni Solomon din Proverbio 14:17, he that is soon angry. Siya daw nga diha, kana bang dali rin masuko. Akong gitalaw ni Maiso, no? Nga nung nakasulti Solomon ani, taron ako sa dictionary. Volume 1, chapter 1. So, yun na rin sa panahon ng Yesu Cristo, ang Roman Empire mo ay nagdako. Ilalom sila, ang Israel. The Jewish, ako nagikuha sa maong libro, The Trail of Blood by J.M. Carroll. The Jewish people at that period no longer a separate nation, were scattered throughout the Roman Empire. So, mo to, katibulaag sila. Usa po sa mga reason, mga isun nga nung gialaw sa Ginoo, no? Nga ang katawhang Hudiyo, ang Jewish people, ang Israel, kakatibulaag sila. Tungod na sa kastigo sa Dios sa iyang katawhan, tungod kay sa dahang nang hawa sa gikas Ehipto, gikuha sila by the strong hand of God, gikan sa slavery sa Ehipto, sa pagdumala sa mga pharaohs, mga faraon, gawa sila padung dito sa Utah, sa Kanaan, sa may gibuhat in taong po sa mga Israelites nga bisag ang Ginoo na mo'y nagpanguna nila, naghimo mahinuon og Dios. Remember sa story niya sa Deuteronomio, nga diin pagsaka ni Moses dito sa bukid sa Sinai, 40 days and 40 nights dito. Pagbaba niya, bit-bit sa duha ka papan sa bato nga nasudlan sa Ten Commandments. O pagani gipabasa ni Moses unsay sulod sa Ten Commandments, may sunod rather sa duha ka papan sa bato, wala na, gisupak na sa mga Israelites. Ang unang sugo nga dili ka magbaton og laing Dios, dili ka maghimog linlok ang larawan, gahimo naman sila tumbagang baka, golden calf, ilang gisayaw-sayawan og ningon, mao kini ang imong Dios Israel, natanawa ra. Mo to hitabo igala. O niya, sa nagpadung sa ito, magdaghang mga Diyos. Isundog ang mga Israelites, mag-iso sa mga pagans, mga pagano. Muna ang resultato, patibulaag sila sa Ginoo, sa kasuko sa Ginoo sila. Na-regarded lang yung mga katawan sa Israel, na himo lang sila as part of United Nation in 1948. Bago lang. Pila kalibos na katuig bang siya nagkatibulaag
It was only in 1948 na membro sila sa UN or United Nations. At doon pa namin sa lugma, ang oras, ngila kung ikaw, karon sa iyong pagkuminaw sa kaluwasan, lumikin nga wa tayo laing gi-introduce nga maluluwas. Dili baptista ang maluluwas. Dili po ang certain doctrine o tulip doctrine. Ang makaluwas kanimo higalaw nila si Christ lang. Dugo nga yang giula sa cross. Mao kay makahinlo kanimo. Repent of your sins. Trust Christ. Saligi siya. Pakiluy ka kaniya sa imong kaluwasan. Handulog ma, sa mga takna, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan, Andres Atob Jr., manamilit, magaingon ng Diyos, magapanalangin, kanatong tanan. Daghang salamat.